Sumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami Ama. Nasapit namin muli ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin. Hanggang ngayon, nakaharap kami sa iyo. May buhay at may lakas. Taglay ang pananampalatayang kaloob mo sa amin. Salamat po sa kabila ng aming abang kalagayan. Ibinibigay mo sa amin ang pagkakataon. Hindi man kami makapasok sa loob ng saling sambahan. Ibiniyaya mo sa amin ang paraan sa tulong ng teknolohiya. Patuloy naming nagagawang magtipon na para kaming ay nasa iisang dako upang patuloy na ikaw ay aming sambahin. Luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Kay buti mo sa iyong mga anak. Mabigat ang mga pagsubok. Ngunit lalo naming napatutunayan ang laki ng pag-ibig mo sa amin. Ang katotohanan ng mga pangako mo na natutupad sa aming buhay, lalo na sa mga panahong ito. Pakitanggapin mo kaming muli na magkakapatid. Maawa ka, Ama, huwag mong tingnan ang aming mga pagkatao. Marami kaming kapintasan. Marami kaming pagkukulang at mga sala. Tanggapin mo na lamang ang iyong mga anak. Patawarin kami sa aming mga sala. Maawa ka, Ama. Tanggapin mo ng aming mga pagsamba. Niluluwalhati ka ng aming mga puso't kaluluwa. Panginoong Hesus, salamat ng marami sa pag-alalay mo sa amin, sa pagpapalakas mo sa amin araw-araw. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa amin sa paglalakbay. Hanggang ngayon, nananatili ang pag-ibig, ang pagmamalasakit mo sa amin. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Pamagitan mo kami muli sa Ama. At maawa ka po. Muli mong gamitin ang pagsambang ito para kaming lahat ay iyong palakasin. Bigyan kami ng panibagong pag-aasa. Muling pasiglahin ang aming pagkataong loob. Ama, pamalagiin mo po kaming nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Tulungan mo kaming manatiling matatag na nangahawa sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Kaya sa aming pagsamba ngayon, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, muling buksan mong aming mga puso upang tanggapin namin ang iyong mga aral at patuloy naming maibuhay
habang hinihintay namin ang aming kaligtasan. Magalang po naming hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, tayo po ay sumasampalataya na mayroong itinakda ang Diyos na araw ng paghuhukom. Isang araw po na kung kailan ang daigdig at ang lahat ng mga bagay na narito ay wawakasan niya. Ito po ay magaganap sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Dalawang bagay po ang maaaring mangyayari sa araw na iyon. Kaligtasan para sa mga taong mapalad at kaparusahan naman sa mga taong masama. Mahalaga po na matiyak natin tayo ay makakabilang sa mga taong mapalad na magkakaroon ng mabuting wakas. Itinuturo po ba ng Biblia kung sino ang magkakaroon ng mabuti o maligayang wakas? Opo. Sino po ang magkakaroon ng mabuti o maligayang wakas? Sa awit 37:37, ang sabi ng Biblia, ang sakdal na tao, ang matuwid, may maligayang wakas. Ano po ang katunayang ang taong matuwid ay may maligayang wakas? Ano po ang kanilang mamanahin sa wakas o sa araw ng paghuhukom? Sa 29, ang sabi ng Biblia, mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. Alin po ba ang tinutukoy na lupain? Ang lupang pangako o ang bayang banal? Ano po ang garantiya sa mga matuwid? Ang sabi, sila'y tatahan doon magpakailanman. Maaring sabihin po ninyo, ito po ang aking sinisikap na maisakatuparan mula nang ako'y tawagin ng Diyos sa Iglesia ni Cristo, ang maging matuwid sa harap niya. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan tayo dapat na nagsisikap mabuhay ng matuwid? Ano po ba ang sumbat ng Diyos sa ibang mga lingkod niya? Sa Galatia 5:7, ang sabi ng Biblia, maganda na sana ang inyong pagtakbo. Bakit sana? Ano nangyari? Ang sabi, sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? So bakit maganda sana ang naging simula. Ano ang katumbas? Naging mabuti sa simula bilang kaanib sa Iglesia. Sumusunod sa mga aral ng Diyos. Sapagkat ito naman talagang dahilan ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo eh. Sundin ang mga aral ng Diyos. Ito ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Nakagawa niya yun sa simula. Subalit ano na ang masamang nangyari? May humarang o humadlang sa pagsunod. Sa makatwid, hindi nakapagpatuloy sa pagsunod. Kaya nga ang sabi, maganda na sana ang inyong pagtakbo. Sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan? Ano po kung gayon ang dapat na matutuhan po natin mga kapatid? Ang pagsunod po sa mga aral ng Diyos ay hindi po sa simula lamang. Paano natin ito? Dapat natin itong itaguyod hanggang sa wakas. O, kailangan nating ipagpatuloy ito hanggang sa wakas. Ano ang hindi natin dapat payagang mangyari upang matiyak ang maganda o maligayang wakas? Na tayo ay mahadlangan sa pagsunod. Kailan magiging mas masahol pa sa dati ang wakas ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Kapag muling maakit sa masamang gawain at tuluyang mahulog dito.
Napakasama po, mga kapatid, ng pagiging wakas ng sino mang kaanib sa Iglesia ni Cristo kahit pa naging mabuti ang simula. Ano pa't nabubuhay sa katwiran. Subalit dumating ang panahong tinalikuran ng mga banal na utos ng Diyos. Paano tinaliktan ng mga utos ng Diyos? Sa ikalawang Pedro, ang sabi ng Biblia, muli silang naakit sa dating masamang gawain at tuluyang nahulog dito. Paano po inilarawan ng Biblia ang kasamaan ng ganito? Ang sabi, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Bakit? Sapagkat ang nakakatulad nila ay ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain ng nainuwana. At ang baboy na pinaliguan ay bumabalik sa putikan. Mga kapatid, huwag nating tatalikuran ang mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo. Ito po ang dahilan kung bakit tayo nanindigan sa katulad. Kamatay, kapatid, ay Ranyo Manan. Nakita natin ang mga katiwalian at kasamaan sa loob ng iglesia. Kaya tayo nanindigan sa katwiran. Sukdulang itiniwalag nila ang marami sa atin. Hindi natin matanggap ang mga kasinungalingan at pandaraya upang pagtakpan ang mga katiwalian. Kasi ito po ang hayag ng pagtalikod sa mga aral ng Diyos. Tatalikuran ba natin ang pagsunod sa mga aral ng Diyos? Para lamang pagbigyan ang tao, para bigyang lugod ang tao? Ay hindi. Matatag tayong maninindigan sa panig ng Diyos. Gaano kasama sa harap ng Diyos ang pagtalikod sa kanyang mga banal na utos? Mababago pa ba ng pagsisisi ang kanilang kalagayan? Sa Hebreo 6:4 hanggang 6 ang sabi, ang mga taong dati nang naliwanagan, silang nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos. Kapag tumalikod, ay imposible ng panumbalikin sa pagsisisi. Kita nyo, mga kapatid? Bakit? Bakit imposible ng panumbalikin sa pagsisisi ang tumalikod? Sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalagay sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ano na lamang po ang naghihintay sa kanila? Ang kaparusahan sa apoy sa araw ng pag-uwi. Ito po ang magiging kahabag-habag na wakas ng mga taong nagpakasama kahit palingkod ng Diyos. Kahit pakaanib sa Iglesia ni Cristo. Kahit pa may tungkulin. Kahit pa ministro. Pero naging tiwali at masama. Hindi siya makakabilang sa mga lingkod ng Diyos na magkakaroon ng mabuting wakas. Manapa ay kahabag-habag ang kanilang magiging wakas. Hahantong sila sa kaparusahan sa apoy sa araw ng pag-uwi. Sino sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang tiyak na magkakaroon ng maligayang wakas at mamanahin ng bayang banal? Ang mga nakatapos ng takbo. Si Apostol Pablo po ay isang halimbawa sa Biblia na tiyak na may maligayang wakas. Bakit? Sapagkat ang sabi niya sa ikalawang Timoteo 4:6 hanggang 8, natataan sa akin ang putong nakatwiran. Natitiyak niya, kaya niya sinabi. Kaya niya ito ipinahayag at ipinasulat ng Diyos sa Biblia. Sabi niya, natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw. Bakit? Bakit ganito katibay ang kanyang pananalig? Sapagkat ang sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Di lang basta nakipagbaka. Pwede ka kasing lumaban eh.
pero sumurrender sa huli. Sumuko, umatras. Ang tunay na Iglesia ni Kristo magkakaroon ng maligayang wakas. Nakipagbaka ng mabuting pakipagbaka. Katulad ni Apostol Pablo. Kaya ano ang kanyang natapos? Ang sabi, natapos ko na ang aking takbo. Yung kanyang pagka-Iglesia ni Kristo. Iningatan ko ang pananampalataya. Yun ang mahalaga, mga kapatid. Naingatan niya ang pananampalataya. Hindi niya ito naisuko sa bigat ng mga pagsuko. Sa banta ng pag-uusig, hindi. Hindi siya sumuko, hindi siya umatras, hindi siya tumalikod. Kasi nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Mga kapatid, napakalapit na po ng araw ng pag-uko. Lalong lumulubha ang mga kaganapan araw-araw. Napakabigat ng mga pagsubok. Napakahirap na ang paglalakbay. Paano rin natin matatapos ang ating takbuhin? Sabi ng Biblia sa Hebreo 3:14, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Alin ba yung pagkakatiwala? Yung ating pag-asa sa kaligtasan. Dahil sa ating pagka-Iglesia ni Kristo, yun ang ating kahalalan. Kung ating iingatang matibay mula sa pasimula hanggang sa wakas, hanggang sa katapusan. Yan ang tunay na nakikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Kaya huwag tayong papayag, mga kapatid, na matulad sa iba na naging mabuti lamang sa simula, subalit na daig ng kasamaan at lubusang nahulog dito. Naging masunurin tayo noon, magwakas tayo na masunurin. Naging matuwid tayo sa simula, magpakatuwid po tayo hanggang sa wakas. Huwag tayong lilihis, huwag po tayong tatalikod. Anong tiyak na magiging wakas ng mga matuwid ayon sa pangako ng Diyos? Sa Isaiah 65:17 hanggang 19, ang sabi ng Diyos, ako lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maaalaala o mapapasaisip. Ano katangian ng bagong langit at bagong lupa na siyang bayang banal? Ang sabi ng Diyos, ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa Kanya, o ang tinig man ng daig. Sa makatwid, mga kapatid, sa bayang banal ay wala ng pag-uusig, wala ng kaapihan. Tapos na ang pagtiis ng mga kahirapan, wala na ang lahat ng dahilan ng pagluha ng tao. Isang malwalhating buhay at pamumuhay sa piling ng Diyos at Panginoong Hesukristo ang ating tatamasahin. Tunay na isang maligayang wakas ang naghihintay sa mga Iglesia ni Kristo na magiging matuwid hanggang kamatayan o hanggang sa wakas. Doon natin ituon, mga kapatid, ang ating paningin. Subalit naglalakbay pa tayo hanggang ngayon. Opo, sinasampalataya na natin. Maikli na lang ang panahong nalalabi bago sumapit ang wakas. Pero mga kapatid, lalo namang lumulubha ang mga kahirapan, mga kalamidad, mga kaguluhan at sigmaan. Napakabigat ng pagdadala ng buhay. Maraming mga tao ay dumadaig, umiiyak sa hirap ng buhay. Tayo man ay gayon din. Ano pangako ng Panginoong Hesukristo? Upang bigyan tayo ng inspirasyon sa panahong ito ng mga kalumbayan. Ang totoo, bago pa siya umakyat sa mga langit, nag-iwan na siya ng inspirasyon para sa atin. Palibasay siya bilang taong nabuhay din sa daigdig, ay nakaranas din ng mabigat na mga pagsubok. Matinding hirap ang kanyang pinagdaanan bago sumapit ang kanyang kamatayan.
bagaman siya'y binuhay na mag-uli ng Panginoong Diyos para patunayan ang katotohanan tungkol sa pagkabuhay ng mag-uli sa araw ng pag-upo. Pero isang katotohanan ng Panginoong Jesucristo ay nahirapan din sa buhay na ito. Napighati. Meron ding mga panahon siya'y lumuha. Kaya bago siya umakyat sa mga langit ay nag-iwan siya ng inspirasyon para sa atin. Upang sa panahon ng kalumbayan, tayo ng mga lingkod niya ay huwag mawala ng pag-asa. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy. Kayo'y mga lulumbay. Datapot ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Kailan? Saan magiging kagalakan ng ating mga kalumbayan? Ang sabi niya, kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan. Ngunit muli ko kayong makikita at magagalak ang inyong puso sa makatwid sa kanyang pagbabalik, sa kanyang ikalawang pagparito. Muli natin siyang makikita kung abutan man niya tayo sa kanyang pagbabalik na nasa libingan, kasama tayo sa unang bubuhayin mag-uli para sumalubong sa kanya sa alapaap. Magagalak ang ating mga puso sapagkat dadalhin niya tayo doon sa bayang banal, sa piling ng Diyos na ang sabi kanina, wala ng pagluha. Wala na ang lahat ng ating mga nararanasan sa buhay na ito. Mga kapatid, totoong-totoo ito sa panahong ito. Sa ating mga pinagdaraanan ngayon, sagana ang mga kalungkutan sa buhay natin. Pero lagi nating kunitain yung pangako at gamitin nating inspirasyon para wag tayong mawala ng pag-asa. Lagi nating isa-isip, isang araw mula ngayon, darating ang Panginoong Hesus para kaunin tayo upang bigyan tayo ng kagalakang hindi maaalis sa atin ninuman. Isang kaligayahang magpakailan-kailanman sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Sana ang matupad sa ating lahat, bawat pamilya, mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, magsama-sama sana tayo sa paninirahan sa bayang banal pagdating ng taktang panahon. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo sa aming kalagayan ay meron kaming ganitong pagsamba. Hindi man namin nagagawa ito katulad ng dati na kami ay nasa loob ng iyong tahanan. Pero Ama, pinatutunayan mo sa amin. Lagi ka naming kasama sa ganitong pagsamba. Salamat sa inspirasyong ibinibigay mo sa amin. Nagsisilbing lakas namin at pag-asa. Sa gitna po ng malabis na kalumbayan at mga kapigatian. Nakapagpapatuloy kami kahit mahirap dahil sa mga salita mo na gumagabay sa amin. Salamat po sa ganitong mga kaaliwan. Di namin malilimot ang maraming karanasan namin
kung paano mo kami pinagmalasakit. Kung kaya't hanggang ngayon ay narito kami. Nangangamba kami, baka kami makabitiw. Huwag kang papayag, Ama, na mangyari sa amin ang nangyari sa ilan na naging mabuti sa simula pero nagwakas sa masama. Hindi nakapagpatuloy maaaring dahil sa bigat ng mga pagsubok. Maawa ka sa aming naririto na magkakapatid sa bigat ng mga dalahin namin sa buhay. Wala kaming ibang inaasahan kundi ikaw. Huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Lagi mo kaming palakasin. Lalo na sa ganitong mga pagsamba. Halika na, Ama. Halika sa piling namin. Muli mo kaming palakasin. Bigyan mo kami ng panibagong pag-asa. Aliwin mo kaming lahat. Mga may sakit, pagalingin mo po. Aplusin mong aming mga karamdaman. Bigyan pa ng buhay at lakas. Tulungan mo kaming lagi. Manatiling tapat sa pagsunod sa iyong mga aral. Maitaguyod namin ang paglilingkod na ito hanggang wakas. Makipagbaka kami ng mabuting pakikipagbaka upang maingatan namin ang pananampalataya at magtamo kami ng buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama, huwag mo kaming kababayaan. Patuloy mo kaming alalayan, patuloy mo kaming pangunahan. Huwag kaming maligaw, huwag kaming madapa, huwag kaming matalikod sa pananampalataya. Ano man ang mga kasamaan sa aming paligid, gaano man kabigat ang mga pagsubok, manatiling matatag kami sa pagsunod sa iyong mga aral. Manatili kaming nagpapatuloy upang matapos namin ang aming takbuhin. Ama, hindi namin nalilimot ang mga kapatid namin na patuloy po na nagtatago. Mga kapatid namin na patuloy na nagtitiis ng mga pag-uusig at kaapihan, lalo na ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Huwag mo silang pababayaan, patuloy mong ingatan at ipagsanggalang lalo na sa mga taong masama. Patuloy mong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ang kapatid na Teni, kung nagkakasakit, pagagalingin mo po. Lagi mong ibigay ang buhay at lakas. Ang mga nasa bilangguan, wala kaming sawa sa pananalangin. Tulungan mong makalaya ng aming mga kapatid. Makapiling na sana nilang muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Nananalig kaming lubos, Ama, sa aming pagtitipon. Ikaw ang muling nagpala sa aming lahat. At ikaw, Ama, ang nalwalhati namin. Tinanggap mong aming mga pagsampa. Yayao kaming magkakapatid. Sumasampalatayang lubos. Baon namin ang iyong mahalagang basbas. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo.